Ngayon, plug natin, mag-bulb tayo para sigurado. Ayan. Dapat magbi-blink na yung ilaw dito. Mapapansin nyo, wala hindi siya nagbi-blink, di ba? Ibig sabihin, sira siya or wala siyang power. Meron na naman tayong gagawin dito na JBL bar na naman. JBL bar na 2.1 active subwoofer naman ito or wireless subwoofer. Yan. Yung isa nga natin, yung 3.1, hindi pa nakukuha yan kasi busy pa yung may-ari. Hindi daw makakarating sa alanganing oras kasi 7 pa daw yung kanya yung dating niya ng gabi, kaya baka Saturday o Sunday pa makukuha yan. Ngayon ito, JBL bar 2.1 galing Valenzuela naman ito. Yung ito natin is galing Monumento. Okay, anong issue? Anong pinaka-issue ng JBL na subwoofer? Wala namang bago no? Walang power siyempre. Sakit kasi ng kwanto, sakit ng JBL bar na subwoofer. Lagi wala siyang power. Ngayon, ipapakita ko sa inyo plug natin. Ito, tinanggal ko na yung tornilyo kasi ito troubleshoot ko na. Ginawa ko na rin ng video to sa YouTube Ngayon, plug natin, mag-bulb tayo para sigurado. Ayan. Dapat magbi-blink na yung ilaw dito. Mapapansin nyo, wala hindi siya nagbi-blink, di ba? Ibig sabihin, ano tawag nito, yung sira siya or wala siyang power. Ang pinaka-main na concern dyan is yung niya, yung tanggalin na nga natin. Yung power supply niya is sira. Power supply ay sira. Lagi naman tayo gumagawa nito. Hindi ko lang matandaan din kung meron akong ginawa na JBL na 2.1. Marami na Yung cinema yata, yung kinonvert natin into ng ng supply ng TV, yung 19 volts. Ito parang mataas Parang 36 din yung supply niya. Ngayon ito yung pinaka power supply niya. Tanggalin ko muna yung mga tornilyong dalawa na binalik ko. Kasi ginawan ko na ng video ito sa my Facebook. Nag-upload din tayo doon Okay, sa mga hindi pa nakapag-follow ng Facebook page natin, follow nyo Sa subscribe sa YouTube naman, kung di ka naka-subscribe, subscribe ka na rin. Okay, kalasin ko to. Tapos ito yung power supply niya. Ayan. Yung maliit lang siya, Ito yung primary section. Primary ito, mula dito papunta dito. Yung may puti na to, yan, secondary yan, papunta. Primary ito, mula dito sa puti na to, papunta rito. Tapos itong side nito is secondary line na. Ngayon, SMPS tawag dito, switch mode power supply. Kadalasan ng sira is natutusta siya. Pero sa senaryo ngayon, hindi siya natutusta. Yan dyan pa, kumpleto pa yung mga parts, Wala tayong nakitang nasunog. Ngayon, check natin yung fuse kung buo. Kapag buo yung fuse, may problema talaga. Buo siya, Okay, buo yung fuse. Maaring sira ito. Itong PWM na to, itong IC na to, maaring sira yan. Tapos, or either maaring sira yung MOSFET. Pero, kapag MOSFET yung nasira, dapat puputok yung fuse, Okay, marami nagsasabi na bakit hindi ko daw i-repair, bakit kino-convert ko ng power supply ng transformer. Ito kasing dahilan niyan, guys. Kaya ko kino-convert siya, lalo na kung mga sunog yung mga pyesa, paano mga siya i-repair kung wala kang reference? Baka wala ka rin mga schematic. Ngayon, ang ginagawa natin is kino-convert natin. Epektibo rin naman. Wala rin namang nag-back job, wala rin naman nagreklamo. Mas matibay pa. Diba? Medyo awkward lang siya tingnan. Ito kasing SMPS, pag na-stack mo to, pag plug mo, lalagapak agad. Ngayon, sige, try kong i-repair ito kasi nandyan naman yung mga value ng pyesa. Try kong i-repair. Pag hindi kaya, saka natin i-convert. Okay? Bali, ito, dating gawi. Yan nag-rewind ako ng transformer. Hindi ko lang pinakita, pasensya na. Ang supply nito is mga nasa around 26 VEC. Yan, 26 VEC. Ang labas niyan, mga nasa around 34 na. Okay, dating gawi sa mga ngayon lang makapagpanood ng video natin. Ito paliwanag ko. Ito is AC. Kailangan dumaan pa rin siya dito para may yung plug na to magagamit syempre. AC. Tapos kinating natin dito. Pinutol natin dito. Tapos dito, tawid dito fuse kasi ito Itong fuse na to buo pa to. Yan buo to, tapos dumaan siya diyan para may fuse tayo. Yan papunta na yan doon sa may transformer. Papunta dito.
Yan, AC. Primary. Tapos yung secondary niyan, nakakuan lang ito naka 0.26. Yan, mga nasa around 26 volts VEC. Para magiging 34 siya. Mamaya pakita ko yung voltahe. Yan, tapos papunta siya dito. Okay, from secondary na yan, 0.26. Mga nasa around 0.26. Mamaya ipakita ko sa inyo yung voltahe niyan. Tapos galing yan sa secondary, papasok siya dito sa may diode. Yung diode na nandito sa primary, kinuha natin. Yan o, tinanggal ko siya. Tapos, dito ko siya nilagay. Yan, pinatayo ko siya dito. Mapapansin nyo may 4 na linya. Okay, itong blue na to is negative na to. Tapos itong orange is positive. Tapos itong dalawang itim nito is AC ito. AC, papunta yan dito sa may transformer. Okay, galing transformer yan. Tapos, itong side na to ay negative. Ito is positive. May nakasulat naman or may naka-indicate naman dyan Ngayon, positive Yan, positive. Tapos kabila is negative. Tapos, nag-wire tayo papunta dito sa may, kasi hindi abot papunta dito. Ayan, kung saan yung side na negative na kapasitor, halimbawa, kapasitor mo is, ayan, may guhit na yan. Kung saan may guhit, dyan mo rin ilalagay yung negative. Ito, common to Tapos, dyan mo ilalagay yung positive sa may positive din. Okay? Yan lang siya. Tapos, wala na. Wala ka ng ibang gagawin dyan. Ano pa ba? O, pwede na. Pwede na sukatan yan. Hindi. Anong gagawin natin? Pwede na testing to. Testing muna natin. Tapos, para pwede na may set up okay, easy muna tayo. Easy, pakita ko sa inyo yung ay kaso nakasiring ka bolt tube na to. Ito, pwede pa naman dito Okay, sige. Pwede pa. Ngayon, plug natin. Ipa-plug ko siya. Ayan. Hindi umilaw May voltahe na yan. Meron na yan. Pero pakita ko muna sa inyo yung AC line nya. Or yung AC voltage nya sa may secondary. Dito. Ayan, 26 26 VEC yan. 26 lang. Tapos, ito yung secondary nya. Lagay natin sa may DC. Yan, DC. Pansinin nyo. Ayan, 34 siya. Diba? 34 volts yan. Para sinukat lang. Yung stock nya is 34 din 36 to Around 34. Magti-36 din yan kapag walang load. May load siya, hindi 34 na lang siya. Okay, ganun lang yun. Gagana na yan. Ngayon, ibalik ko to sa dito sa may pinaka-case nya. And then, para makita natin kung iilaw yung indicator nya. Medyo messy lang yung wire, pero ikon lang naman yan mamaya. Itatali lang natin na maayos. Importante, gumana siya. Ito, 2 tornilyo lang muna. Yan, 2 tornilyo lang pansamantala. Ito pala, walang speaker to Tinanggal ko yung speaker. Ayan Mamaya ibabalik ko yan. Kasi, mahirap mag-screw and then maglagay ng transformer na nakaharang itong speaker. Mas mahirap dumukot dito, maliit yung butas. Kaya kailangan dito ka dumaan. Okay, may screw yan Tapos, yan, tibay Ngayon, naibalik ko na yung yung mainboard Ayan, silipin natin kung meron na siya. Okay, meron na yan. Butik na yan. Okay, yun natin. Ayan milaw na Magbi-blink-blink yan. Gahanap na ng kapares niya yan. Di ba? Working na. Ngayon, ibabalik ko na yung speaker. Ibabalik natin yung speaker. Tapos, finalize na. Ipepesto ko na ito. Naibalik na natin yung pinaka-plate. Yan. Sa may case, sa may pinaka-katawan niya. Yan siya. Parang wala lang nangyari. Ngayon, i-plug natin ulit. Boog. Ayan Blink, 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 blink. Okay na. Working na. Transformer na natin para sigurado. Ayan, sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na mga baguhan lang sa mga gustong matuto sa pagre-repair. Tulad nito, may encounter nyo yung JBL Bar 2.0 at 2.1 pala. Sundan nyo lang yung video natin. Magagawa nyo yung unit. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace sa atin lahat.